Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Muli po tayo po ay welcome dito sa pang-12 gabi ng ating pong programa. Mga kapatid, sa lahat po ng nanonood, ako lamang po ay may katanungan. Kayo po ba ay naniniwala na ang Panginoon po ang siyang kasagutan sa lahat? At kaya niyo po bang ma-imagine mga kapatid kung gaano po makapangyarihan ng Panginoon? Or kaya niyo po kaya itong ma-imagine? Mga kapatid, ako po hindi ko po kayang ma-imagine kung gaano po makapangyarihan ng Panginoon. At opo, naniniwala po ako na ang Panginoon po ang siyang kasagutan sa lahat. Mga kapatid, kahapon po ay atin pong napakinggan ang mensahe tungkol sa wawakasan ng Diyos ang pandemya. At nalaman po natin na sa oras na dumating po ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon, ay wawakasan po niya ang lahat, pati na din po ang pandemya. Ngayon naman po mga kapatid ay atin pong mapapakinggan ng mensahe tungkol sa si Jesus ang kasagutan sa lahat. Kanina po mga kapatid ay tinanong ko kayo kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. At mga kapatid, kung ang Panginoon po ang siyang kasagutan sa lahat, gaano po siya makapangyarihan? Mga kapatid, atin na pong ihanda ang atin pong mga sarili at sama-sama po nating alamin kung bakit nga po ba si Jesus ang kasagutan sa lahat? At ano nga po ba ang kanyang susolusyonan? Mga kapatid, ako po si Sister Ivy at muli po tayo po ay welcome dito sa pang-12 gabi ng ating pong programa ng ating online evangelism na may temang pag-asa sa kabila ng pandemya. Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nagulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nagulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Aking dalangin sa iyo, kaibigan ko, ilagak ang buong buhay at puso. Si Jesus lamang ang siyang magbabago sa buhay na tinatahak mo. Si Jesus lang ang tanging pag-asa mo. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos, ang tahanan ay nas mga langit. Kami nagpapasalamat, Ama, sa gabing ito kung saan kami po ay nasa programa. Kami po ay aming pong hinihiling, Panginoon, sa gabing ito na kami yung samahan sa aming programa. Pagpalain po ang aming tagapagsalita na si Pastor Alex Rigor, kung saan siya magpapahayag ng magandang balita sa mga tao sa social media, kung saan man nakaabot ang programang ito sa buong kapuluan ng Pilipinas o sa buong mundo. Ay aming niling, Panginoon, buksan ang puso't isipan ng mga taong tagapakinig upang sa pangangaral na ito ay marami pong kaluluwa na
makapasok sa kailang puso't isipan ang aral na ito upang sila po ay tatanggap ng iyong mga banal na salita. At aming inasahan, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay ang siyang igawad at iyong banal na espiritu ang siyang magbigay ng pag-unawa sa mga taong tagapakinig upang sa pamagitan ng programang ito ay magkaroon ng pag-asa ang mga taong nagsaliksik pa lamang ng iyong banal na salita. Ito po ang hinihiling ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para naman po sa gabing ito mga kapatid, akin pong ipapakilala ang mga nagsiganap at magkasisiganap pa sa programang ito. Mga kapatid, ang atin pong opening song ay ang ating theme song na may pamagat na Tanging Pag-asa at ito po ay pinangunahan ni Brother Alvan Rey de la Cruz. At pagkatapos po nito mga kapatid, ang nagbukas po ng pintuan ng langit sa pamamagitan ng panalangin ay walang iba kundi si Brother Jemar Nocalan. At para naman po sa mensahe ng awit mga kapatid, ito po ay ibibigay sa atin ng ating mga kapatid na kabataan sa Llanera Church. At pagkatapos po ng mensahe ng awit mga kapatid, ay makakapakinig po tayo ng mensahe ng Panginoon na ibibigay sa atin ng kanyang anak na si Pastor Alex Chiricor. At bilang tugon po mga kapatid sa mensaheng ating napakinggan, tayo po muli makakapakinig ng awit na ibibigay sa atin ng mga kabataan sa Llanera Church. At pagkatapos po nito mga kapatid ay ang pangwakas na panalangin ng ating butihing pastor na si Pastor Alex Chiricor. Ito pong pagkakasunod-sunod ng ating programa mga kapatid. Atin na pong ihanda ang ating pong mga sarili at sama-sama nating pakinggan ang mensahe tungkol sa si Jesus ang kasagutan. Muli po mga kapatid, tayo po ay welcome dito sa pang-12 gabi ng ating pong programa.
Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating mga minamahal na mga tagapakinig sa napakagandang programa natin na Pag-asa sa kabila ng pandemya. Kayo po ay aming binabati lahat sa inyong mga tahanan o ano po ang inyong ginagawa. Kayo po ay patuloy naming inaanyayahan sa isang napakagandang programa na ating isinasagawa gabi-gabi upang patuloy tayong maging handa at patuloy na mapagtagumpayan natin ang mga challenges na dumarating sa ating buhay at sa ating kapanahunan. Bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay po na kayo ay napakabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. Salamat po o Diyos sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral na muli ng inyong pong banal na salita. Kami po ay gabayan ng banal na Espiritu, bigyan ng karunungan, katalinuhan na nanggagaling sa inyo at patuloy na magsilbing liwanag po ang lahat ng aming mga pinag-aaralan, ang inyong pong banal na salita, ang Biblia. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pamagat po ng ating paksa ngayong gabi mga kapatid ay si Jesus ang kasagutan sa pandemya. Si Jesus ang kasagutan sa pandemya. Kaya amin pong inanyayahan na kayo po ay magbukas ng inyong pong mga Biblia sa cellphone man o sarili niyo pong Biblia sa bahay upang tignan natin ang mahalagang punto na sinasabi sa atin ng bawat talata na ating pag-aaralan sa gabing ito. Ano ang kalagayan ng tao? Bago po pumasok ang kasalanan, ano po bang kalagayan nila Adan at Eva? Bago pumasok ang kasalanan. So bago pumasok po ang kasalanan, ay ang ating unang mga magulang na si Adan at Eva ay namumuhay na sakdal, perpekto sa harapan ng ating Panginoon. So balit noong sila po ay sumuway sa kalooban ng Diyos, doon po pumasok ang kasalanan sa sanlibutan sa pamagitan ng ating unang mga magulang na si Adan at Eva, at doon po ay naging malungkot ang karanasan ng mundo. Ang bawat salit-saling lahi at ang kabayaran nga po ng kasalanan ay kamatayan sang-ayon sa aklat ng Roma. Sa mga awit 51 verse 5 ang sabi po, narito ako inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So ang tao, pagkatapos na magkasala, ang ating unang magulang na si Adan at Eva, ang likas ng tao ay magkasala. Yan po ang ating likas. Sapagkat ang kasalanan ng ating unang mga magulang na si Adan at Eva ay nakaepekto sa lahat ng salit-saling lahi. So mayroon po tayong human tendency na magkasala, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga kapatid. Ang tao ay pinanganak sa pagkakasala. Kung kaya't tayo ay mayroon pong simple human nature na kailangan po mapagtagumpayan natin ito araw-araw sa pamagitan po ng biyaya ng ating Panginoong Hesus, ay mapagtagumpayan lang po natin ang ating simple human nature o likas na magkasala, mga minamahal po nating mga kaibigan at mga kapatid. Sa Ephesians chapter 4 verse 18 ay ganito po ang sinasabi, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nanghiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. So, ang nagahari sa puso't isipan ng tao ay kadiliman dahil nga po sa kasalanan. Kung kaya't ang Diyos ay hindi po nalululahati sa kalagayan na ang tao ay magkasala mula pa noong panahon ni Adan at Eva. Ang puso't isipan ng tao ay matigas at hindi napapasakop sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang salita ng Diyos ay winawalang kabuluhan, ayaw nilang marinig ang magagandang aral, wala silang panahon upang makinig ng mabubuting aral, basta ang kanila ay ang kanilang sariling pananaw, sariling prinsipyo, at ang sarili ang kanilang sinusunod. Ganyan po ang mga tao sa ating kapanahunan. Hindi po ang kalooban ng Diyos ang kanilang sinusunod.
Sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama, sinong makakaalam? So nakita po ni Propeta Jeremiah na ang puso nga po ng tao ay mandaraya. Maraming mga kasalanan ang itinatago ng tao sa kanyang puso. Kaya kinakailangan po na mabago ang puso ng tao sapagkat ang puso ng tao, ang sabi po sa ating talata, ay mandaraya. So balit paano kaya mababago ang puso't isipan ng tao? At ang tao ay sumalangsang sa kautusan ng Diyos. Nito po ay nagpagalit sa Diyos dahil sa pagsalangsang niya sa kanyang kautusan, ang 10 utos. Na ito po ang replika ng karakter ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagsunod sa 10 utos. Pag sinusunod natin ang 10 utos ng Diyos, tayo din po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung hindi natin sinusunod ang 10 utos ng Diyos, tayo po ay sumusuway at tayo po ay mga anak ng tampalasan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Sa Isaiah 53 verse 6, ang sabi po, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin lahat. Ang mga tupa na nilaligaw, ibig sabihin po, maraming mga tupa o mga anak ang Diyos sa sanlibutan ito. Subalit sila po ay pumili ng kanilang sariling landas. Pumili ng kanilang sariling desisyon. Pumili ng kanilang sariling plano. So ang naging sentro po ng kanilang sarili ay ang sarili at ang Panginoon ay kanilang sinantabi kung kaya't ang kanilang kasalanan ay naipasan lahat o ang ating kasalanan ay naipasan lahat sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, tayong lahat ay katulad ng mga tupang naligaw at tayo ay hinanap ng Panginoon upang tayo ay kanyang ibalik sa kawan upang ang ating Panginoon ang siyang maging pastol at siyang ating susundin, hindi po ang ating sarili. John chapter 3 verse 36, ang sabi po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ang sumasa kanya. Kung kayo ay sasampalataya sa Diyos, ibig sabihin ng pagsampalataya, maniniwala po tayo kay Kristo na siya lang po ang magliligtas sa atin. Ang sabi po dyan ay bibigyan niya tayo ng gantimpala. Ano pong gantimpala, mga kaibigan? Gantimpala ng buhay na walang hanggan. Kung tayo tatalima, magpapasakop sa ating Panginoong Hesus. At kung hindi naman tayo tatalima, ang sabi po sa talata ay ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Mahal po tayo ng Diyos at gusto niya tayong iligtas at wag mapahamak. Ginigili po namin mga kapatid, mga kaibigan. Ayaw niya na pumunta tayo sa ganitong tanawin. Ito yung tinatawag nilang dagat-dagatang apoy na kung saan ang lahat ng mga hindi tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas, hindi po sumunod, hindi nagpasakop, hindi nagtiwala sa Diyos. So ang sabi po sa talata kanina ay ang puot ng Diyos ay sumasa kanila. So ayaw po ng Diyos na ito ang ating maging destino, ang walang hanggang kapamakan na tinatawag po nilang impyerno. Gusto ng Diyos dito tayo sa kabila, dito sa magandang tahanan na inihanda niya sa atin. Ito ang tinatawag na bagong Jerusalem na kung saan ay pinanahanan ng kapayapaan, kaluwalhatian, karangalan, kapayapaan at kasaganaan na nanggagaling sa ating Panginoon Hesus. Gusto niya, mga minamahal po nating mga kapatid, mga kaibigan, diyan tayo lahat tumira. Ayaw niya lahat tayo ay mapahamak, kung kaya't naway piliin natin ang buhay na nakay Kristo Jesus. At ang sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O mahal na kaibigan, kapatid, ikaw ba ay sumasampalataya sa anak ng Diyos na siyang magkakalob sa atin ng gantimpala ng buhay na walang hanggan? Gusto niya lahat ng tao ay maligtas. Ayaw niya na tayo po'y mapahamak at tayo ay mapasa impyerno o dagat-dagatang apoy. Simple lang po. Tanggapin lang po natin si Kristo sa ating puso't isipan. Sumampalataya tayo, sumunod tayo, magpasakop tayo. Ganun lang po kasimple ang kaligtasan. At ang regalo niya sa atin pagdating po niya ay buhay na walang hanggan. Kung kaya't si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng tao ay kanyang iligtas at papagmanahin ng buhay na walang hanggan. Sa Revelation chapter 3 verse 20, ang sabi po ay, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mga kapatid, mga kaibigan, si Kristo ay tumutuktok sa ating puso. Atin po bang pagbubuksan siya? At ating bang tatanggapin siya sa ating puso't isipan? Na siya na po ang maghahari sa ating puso't isipan. Hindi po ang ating sarili. Hindi po si Satanas. Kundi ang Panginoon ang maghahari na sa ating puso't isipan. Pagbuksan po natin siya, mga kapatid, at pakinggan natin ang kanyang tinig. At ang sabi po niya, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Gusto ng Diyos, mga minamahal po naming mga kaibigan, mga kapatid, na kayo po ay makasalo niya sa hapagkainan sa langit na bayan. Gusto ng Diyos na tayo makasama niya sa bagong Jerusalem, na kung saan nandun po ang kapayapaan, nandun ang pag-asa, nandun ang karangalan, kapurihan sa dakilang lumikha ng langit at lupa. Gusto niya tayo lahat iligtas. Kaya siya po ang ating pakinggan, siya po ang ating sundin, at siya na po ang maghari sa ating buhay, hindi po ang ating sarili. At ang sabi sa Apokalipsis 3:21, Revelation chapter 3 verse 21, ang magtagumpay ay aking pagkakalooban, umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Kung ako ay magtatagumpay, kung kayo ay magtatagumpay kasama ko sa kasalanan, magtatagumpay tayo sa mga pagsubok, magtatagumpay tayo sa mga kahirapan, magtatagumpay tayo sa lahat ng mga hamon ng ating buhay. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, tayo ay bibigyan niya ng karapatan na umupo sa mga luklukan ng kalangitan na kasama po niya. At doon ay maglilingkod tayo, magpupuri, sasamba sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kaya't ang aking dalangin, mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, si Kristo ang siya po nating pag-asa. Si Kristo ang kasagutan sa lahat ng ating mga tanong. Si Kristo ang kasagutan sa pandemya. Kaya't sa Kanya po tayo manampalataya, sa Kanya po tayo magtiwala, at sumunod sa Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, mapagpala sa lahat. Salamat po sa magandang pag-aaral na ipinagkaloob niyo po sa amin sa gabi ito. Aming napag-aralan na kayo ang solusyon sa lahat ng aming mga problema. Solusyon sa lahat ng mga pagsubok. Solusyon sa lahat ng aming mga tanong sa buhay na ito. At kayo din po ang solusyon sa pandemya. O dakilang Diyos, tulungan niyo po kaming manampalataya, sumunod, magpasakop, magtiwala, sapagkat kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po at pagpalain naming mga tagapakinig. Ang aming buong sambayan, ang aming mga kapatiran, tulungan niyo po kami na magtapat, maglingkod sa inyo hanggang sa wakas. Sapagkat kayo lang po ang aming pag-asa, wala na pong iba.
Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. He came as a servant to sing among them, to live and to live by the power in His hand. He labored unceasingly, knowing our need, and He calls us to follow the Spirit and then the greatest among us that
nga po mga kapatid na ang Panginoon lamang ang siyang kasagutan sa lahat ng ating mga kasalanan. At tunay din po mga kapatid na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, hindi po natin kayang linisin sapagkat tayo po sa sarili natin ay madumi. Hindi po natin kayang linisin ang sarili natin sapagkat hindi po kayang linisin ng madumi ang kapwa niya madumi. Kaya po mga kapatid, si Jesus lamang po ang siyang nag-iisang makakapaglinis sa atin at makakapagligtas sa atin. Purihin po natin mga kapatid ang Panginoon sa kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Muli po mga kapatid, tayo po ay magkita-kita bukas sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 ng gabi at atin pong makapapakinggan ng mensaheng ang tahanan walang pandemya. Mga kapatid, meron pa po bang tahanan walang pandemya? At nasaan po kaya ang tahanan na yun mga kapatid? Muli po mga kapatid, ang kasagot po sa tanong na yan ay atin pong malalaman bukas. Kaya po wag po tayong makakalimot at tumutok at sumubaybay sa atin pong programa. Muli po mga kapatid, namin po kayong inaanyayahan na magtanong at mag-comment dito sa ibaba mga kapatid. Atin pong i-comment at ang ating pong mga prayer request at ang ating mga tanong at amin pong ipapanalangin mga kapatid ang mga ito. At amin din pong sasagutin ang mga ito. Kaya po mga kapatid, wag po tayong mahihiyang mag-comment mga kapatid. Nawa po mga kapatid, tayo po ay magpatuloy na mag-subscribe at pindutin din po natin ang notification bell nang sa gayon tayo po ay patuloy na ma-notify sa tuwing meron po tayong bagong video na ipopost. At gayon din po, atin na din pong i-like and share ang video ito nang sa gayon ay marami pa pong mga kapatid at kaibigan ang siyang makapanood at makapakinig nito. Muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at nawa po ay pagpalain po tayo ng